Magandang umaga po sa bawat isa. Ini-invite po namin ang lahat na tayo po ay tumayo. At iniimbita rin po namin ang lahat na kung maaari po, no, i-occupy po natin yung seats in front. So move po tayo sa harap. Ayan. Huwag po tayo mahiya. Para yung ating mga kapatiran na hahabol, upo po sila agad. Sige po, dito po tayo. Samahan po natin yung mga ating kapatid sa harapan. Ayan. So, move po tayo sa harapan. Ano? At before po tayo magsimula, gusto ko lang pong i-share na the past couple of weeks, the Lord has been with us, no? And with me. Ayan. For the past couple of weeks, the Lord has been clear in His Word in my life. At yun po yung gusto kong i-share po sa ating lahat, no? There's a new song that we will be singing today. It's entitled More Than Enough. At the Lord has touched my heart through this song, confirmed by the verses or the devotions that I have been having for the past couple of weeks. The Lord, ang message po ng song na ito is that here on earth, there will be difficulties. No? Lahat po tayo dadanas ng pagsubok. Tama po? Lahat po tayo dadanas ng pagsubok, pero ang guarantee po at pangako ng Panginoon, He will always be with us. He will always sustain us. His grace will always be alive in us. And He will overflow us every single day should we accept it. No. His promise is that He will never leave us. He will never abandon us. He will never forsake us. And He will always be there with His kindness, with His goodness, with all His provision and His love. No matter where we are, kahit saan po tayo, kahit ano po ang pinagdadaanan natin, ang message ng Panginoon, He will be with you wherever you go. So, ang ito pong kantang ito, let's meditate it, no? Namnamin po natin at i-offer po natin to ng buong puso sa Panginoon. You were always there for us. You are ever good. Lord, beyond all my wildest dreams, Your grace is alive in me. Yes, Lord. I'm caught in the overflow. Thank you, Lord. A mercy that won't let go. Here on this holy ground, standing before You now, Jesus, You are more than enough. If there's one thing I know, it's how You love me so. Jesus, You are more than enough for me. Hallelujah. Thank you, Lord. Finally, my eyes can see You never abandoned me. You are also kind. I'm held by the kindness of You are a Father who won't give up. My Father
you'll never give up. Here on this holy ground, standing before you now. Jesus, you are more than enough. If there's one thing I know, it's how you love me so. Jesus, you are more than enough. Forever strong, forever faithful. All my life, you are enough for me. In every storm, in every battle, all my life, you are enough for me. Forever strong, forever faithful, all my life, you are enough for me. In every storm, in every battle, all my life, you are enough for me. Forever strong, forever faithful, all my life, you are enough for me. In every storm, in every battle, all my life, you are enough for me. Here on this holy ground, standing before you now. Jesus, you are more than enough. If there's one thing I know, it's how you love me so. Jesus, you are more than enough. Here on this holy ground, standing before you now. Jesus, you are more than enough. If there's one thing I know, it's how you love me so. Jesus, you are more than enough for me. Hallelujah, Lord, you are always enough. You are more than enough for all of us, Lord. You are ever gracious, ever sustaining, ever faithful, our provider, ever good, Lord. And we will not be afraid. We will not be ashamed to declare your goodness in our lives today. Maitas ka, Dios! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Hallelujah! Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Thank you, Lord. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from
you are. Yes, Lord. So good, so good. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. So good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. Let's declare mga kapatid. All the time, all the time. You are good. Yes, Lord. All the time, all the time. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Oh Lord, you are good and your mercy endureth forever. Yes, you are. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Everyone will sing oh, from generation to generation. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. For who you are. For who you are. You are good. Yes, Lord. You are ever good, oh Lord. Thank you, Jesus. You gave me courage to believe that all your goodness we would see. And if it had not been for you, if not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be. If not for your goodness and your mercy, I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I know exactly what I need. If not for your favor and your mercy, I'm still standing. By the grace of God, thank you, Lord.
On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. But by the grace of God. On Christ the solid rock I stand. All other ground is sinking sand. On Christ the solid rock I stand. But by the grace of God, I'm still standing. Thank you, Lord. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God, I'm still standing. Hallelujah. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God. If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. I'm still standing. I'm still standing. But by the grace of God. Thank you, Lord. Only by your grace that we are here today. All praises and honor and glory to you alone, oh God. Only by your grace that we are here today. Thank you, Lord. If not for your goodness, if not for your grace, I don't know where I would be today. If not for your kindness, I never could say I'm still standing. Thank you. If not for your mercy, if not for your love, I most likely would have given up. If not for your favor, I never could say I'm still standing. We're still standing. We're still standing. But by the grace of God. Only by your grace. Only by your love, Lord. Only by your grace that we are here today. Oh Lord, thank you for your grace. We thank you for your love. We thank you for your goodness. Beyond all my wildest dreams, your grace is alive in me. I'm caught in the overflow. A mercy that won't let go. Beyond all my wildest dreams, your grace is more than enough. Your grace is alive in me.
a mercy that won't let go. Here on this holy ground, standing before you now, Jesus, you are more than enough. If there's one thing I know, it's how you love me so. Jesus, you are more than enough for me. You are more than enough for me, Lord. Oh, finally my eyes can see. You never abandoned me. I'm held by the kindness of a Father who won't give up. Finally, oh finally my eyes can see. You were always there. You never abandoned me. Thank you, Lord. I'm held by the kindness of a Father who won't give up. My Father, you'll never give up. Here on this holy ground, standing before you now, Jesus, you are more than enough. If there's one thing I know, it's how you love me so. Jesus, you are more than enough. Here on this holy ground, standing before you now, Jesus, you are more than enough. If there's one thing I know, is how you love me so. Jesus, you are more than enough. Forever strong, forever faithful. All my life, you are enough for me. In every storm, in every battle, all my life, you are enough for me. Forever strong, forever faithful, all my life, you are enough for me. In every storm, in every battle, all my life, you are enough for me. Forever strong, forever faithful, all my life, you are enough for me. In every storm,
You're the exalted one. Wala kang katulad, O Diyos. Jesus, you have the power alone. You lift the lowly ones. Jesus, the most beautiful name that I know. You're the exalted one. Yes, Lord. Maitaas ka. Jesus, you have the power alone. You lift the lowly one here on this holy ground, standing before you now. Jesus, you are more than enough. If there's one thing I know, it's how you love me so. Jesus, you are more than enough. Here on this holy ground, standing before you now. Jesus, you are more than enough. If there's one thing I know, it's how you love me so. Jesus, you are more. Here on this holy ground, standing before you now. Jesus, you are more than enough. If there's one thing I know, it's how you love me so. Jesus, you are more than enough for me. Hallelujah, Lord, you are more than enough for all of us. Be exalted in our lives today. We thank you, Lord. We magnify your name. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mga kapatid, batiin po natin ang bawat isa. Pakisabi, good morning, and may you be blessed today. I belong to you, and you belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I'll walk with you, and you walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I belong to you, and you belong to me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. I'll walk with you, and you walk with me, Lord. I'm surrounded everywhere that I go. And I am yours, and you are mine. Thank you, Lord. You promised me you'll never leave. You promised me I'll never forsake, and I believe that goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go. You promised me, Lord, you promised me you'll never leave. You promised me I'll never forsake, and I believe that goodness and mercy will follow me, surrounding me where I go. Where I go, Lord, where I go, everywhere that I go. Thank you, Lord. Hallelujah. Be lifted
Ayun po, isang magandang umaga po sa ating lahat. Before po tayo dumako sa ating tithes and offering, I just want to remind everyone and encourage everyone to please always bring your physical Bible po whenever we go here sa ating church po. No? It is our way to show that we really want to know God and we really want to read His words. So, ayun po, let's proceed na po sa ating tithes and offering. Ready na po ba tayo magkaloob? Amen! Napaka-energetic. So, ayun po, let me just share to you the verse from 1 Chronicles 29:14. Sabi po dito, ito po yung David's prayer of praise kay Lord during that time. Sabi niya po dito, "But who am I and who are my people that we could give anything to you? Everything comes from you, and we gave you only what you first gave us." Ang ganda po nung last phrase, no? Everything comes from you, and we are only giving you what you have already given to us. So, meaning po, pinagkalooban na tayo ni Lord. Binlas niya na po tayo. So, ang gagawin na lang po natin is magbabalik na lang po yung konting porsyento lang po nung binigay ni Lord sa atin. So, yung lagi ko pong kinikip in mind and in my heart po, no, when we talk about tithing, kasi ako po personally, before, hindi ko rin po ino-honor or fina-follow. Wala po sa akin yung tithes, hindi ko po yan, parang wala po akong pakialam. But then, simula po nung nakakilala ako, simula nung tumanim sa puso ko yung real essence nung tithing, lagi ko pong sinasabi na this is not just an obedience to the Lord, but also it is always my way to honor Him through the blessings, through the finances that He gave to me, that He allowed me to keep, that He blessed me. So parang ang sarap, when you think that way, ang sarap magbalik, ang sarap mag-give back kay Lord kasi, Lord, thank you kasi you already blessed me. I am just honoring you. I just want to obey you, Lord God. Yung ganong thinking po. And honestly po, sabi ko nga po, no, yung hindi po ako dati ganon ka-in-depth when in terms of tithing. Let's say, nangungupit po ako kay Lord. Yung ganon, nangungupit po ako. Kasi sabi ko, ano ba yung tithes? Para saan ba yan? Sabi ko, yung tipong, importante ba yan? Yung ganon po. But then, simula kailan ba ako I started tithing nung siguro, nagka-work ako, yung seryosong tithing po. Yung nagka-work ako, kasi yung working student po ako. But then, during that time, yung nagsisimba ako pero hindi po talaga ako nagta-tithes. Parang nag-offering lang po ako yung ganun. Kasi hindi ko naman po alam kung ano yung meaning ng tithes nun eh. But then, simula nung nag-work po ako after I graduated, dun ko po tunay na na-realize kung ano po talaga yung tithing. Kasi alam niyo po yung feeling na nangupit ka na, alam mo yung may sobra ka na, pero bakit nagkulang pa? Yung ganun. So, yun po yung lagi kong sinasabi pag nagta-tithes and offering pa ako sa previous church namin. Kasi, for me, nakikita ni Lord lahat eh. Hindi mo binigay sa akin yan. Sa akin yan eh. Hindi mo binalik sa akin. So, ang nangyari po, mas lalo po akong nagkulang. Parang, the next time na sumahod po ako, nagta-tithes na po talaga ako kahit yung sweldo ko lang po nun sapat-sapat lang. Pero when we return, when we give back sa Panginoon, walang sapat. It's always overflowing. So, ayun po, no?
to end my short testimony, I just want to remind everyone that we are not doing this for the people. We are not pleasing the people. But we are doing this tithes and offering because we want to acknowledge, we want to honor God, and we want to let Him know that, Lord, this is what I have right now, what I am capable of right now is from you alone, Lord. Yung ganun po. So, I encourage everyone to honor our Lord through our finances din po, no? And let's give back. Let's give back what is duly and for Him and to His kingdom. So, sige po, tayo po ay tumayo at dalhin po natin ang ating mga tithes and offering dito po sa harapan. So, ayun po. Let's pray for our tithes and offering by lifting our hands po. So, yes, Lord Jesus, we thank you for this day, Lord. We thank you for the financial blessings na pinagkakaloob niyo po sa amin ng may pagbubuhos, Lord God, with overflowing, Lord Jesus. Lord, thank you for allowing us to be the steward of your blessings, Lord God. Thank you for letting us to have this financial capability which we are able to return to you, Lord, with gladness in our hearts, Lord God. Nawa nga po tanggapin niyo ito sa inyong kingdom with gladness, Lord, at alam namin na nakikita niyo po ang bawat isa, yung puso ng bawat isa, and its desire, Lord, to give you with a happy heart, Lord God. Lord, we know that this tithes and offering, it's only your church na tumatanggap nito, Lord God. But then, Lord, there in heaven, kinagagalak niyo pong makita ang inyong mga anak na patuloy na sumusunod sa inyong salita, Lord God. May this tithes and offering be a way, Lord God, to expand your kingdom, to let other people hear your word, Lord, and to know you more, Lord God. Lord, muli, we thank you for these blessings. This we pray in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Good morning po muli sa bawat isa. Pwede po bang tingnan niyo po yung katabi niyo, batiin niyo rin yung katabi niyo ng good morning. Okay, sabihin mo sa kanya, nagagalak akong makita ka ngayong umaga. Okay, ba't kayo nakasimangot nung sinasabi niyo yun? Okay? So good morning po, welcome po muli sa CCOF and napakasaya po na makasama ang bawat isa sa pagsamba sa Panginoon ngayong umaga. Okay? Bago po tayo magsimula, nandito po ba si Joshua Dalisay? Pwede po ba tumayo? Joshua, Eliza, Chris John. Okay, dito po ba si Chris John? Israel. Okay, ganda po ng pangalan. Jana. And Isidro. So welcome po sa CCOF. No? Welcome to our spiritual family. Okay, nagagalak po kami na makasama po kayo. Pwede mo po. And we hope na the next time na bumalik po kayo dito, bahagi na po kayo ng pamilya din natin sa Panginoon. Okay? So mga kapatid, we're in a series called Called to Overcome. Okay? At dito po, pinag-uusapan po natin yung 7 liham na ibinigay ni Jesus, no, sa 7 simbahan na makikita po natin in the book of Revelation. So ito po yung mga totoong simbahan na nabubuhay at that time na isinulat po ni John or ni Jesus yung letters na to. And there are specific encouragements, specific corrections, and specific instructions para po sa bawat simbahang to, para po ang maging bunga ay maging mananagumpay yung mga miyembro ng simbahang ito sa kanilang paglalakbay sa buhay pananampalataya. So, sa pag-aaral po natin ng mga liham na ito, tayo po, we can also evaluate or assess our own spiritual lives, our own spiritual walks with the Lord bilang simbahan at bilang mga individual.
no, para tayo din po, ang magiging epekto po nito sa atin, tayo po ay magiging mananagumpay. Sino po dito gusto nyo maging mananagumpay? Okay. So as we go through this series, no, patuloy po nating i-assess yung ating pananampalataya, no, at sana i-commit po natin yung sarili po natin na sikapin po natin maging mas malalim pa sa ating Panginoon. Okay? So bago po tayo magsimula, tayo po muna yung manalangin. Okay? Thank you, Lord, sa umagang ito. Tunay nga na ang presensya mo nasa sa kalagitnaan namin ngayong umaga. So we just want to praise you. We just want to honor you, Panginoon. We just want to worship you this morning. We look forward to your word for us today. Alam ko po, Lord, na isa po itong mensahe na nagagaling sa inyo. Isa maging sulat man ito na matagal nang isinulat para sa ibang grupo ng tao, pero meron po kaming matututunan para sa aming pananampalataya ngayong umaga. Dalangin ko, O Diyos, alisin niyo po ang lahat ng hadlang para makakinig po kami ng mabuti sa inyong salita. And I pray, Lord, na tumatak sa aming puso, sa aming isipan, ang lahat ng sasabihin niyo sa amin, na magkaroon po ng pagbabago sa aming buhay. Maraming pong salamat, O Diyos. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Okay. So ngayong umaga, ang pag-uusapan po natin is called the persecuted church. Pwede po ba nating sabihin the persecuted church? Okay? So, ang pag-uusapan po natin ay yung pangalawang simbahan, yung letter ni Jesus sa pangalawang simbahan, which is the Church of Smyrna. So, last week, ang pinag-usapan po natin ay Ephesus, no, at naglalakbay po tayo paikot, no, dito po sa isang trade route na makikita po natin sa bansang Turkey ngayon. So, dati Ephesus, ngayon nasa Smyrna na po yung sulat na ipinadala ng Panginoon. Okay? Ito pong salitang Smyrna, kay galing po ito, ang ibig po sabihin ng salitang Smyrna ay sweet smelling, mabango. Okay? Sweet smelling, at galing po ito sa salitang myrrh. Okay? So, kung familiar po kayo, ito po yung myrrh. Okay? Isa po itong parang substance na galing po sa puno, para po siyang katas ng puno, no, na ginagamit po ito sa panggamot. Okay? So, antiseptic, panglinis ng sugat, or medicine, no, including pain relief and digestive aid. At sa panahon po ng Biblia, ginagamit po ang myrrh para po sa anointing oil ng mga priest in the Old Testament. So part po siya ng ingredient nun. At ginagamit din po ang myrrh pang-embalm ng mga patay. Okay? So parang hinahanda po nila yung katawan ng mga namamatay. Usually nilalagyan po nila ito ng myrrh. Okay? So ito po yung formula ng anointing oil in the Old Testament. Okay? Collect choice spices, no? At nakasulat po dyan yung myrrh. So hindi na po natin babasahin yung ibang ingredients, no? Pero isa pa pong mention of myrrh in the Bible is isa po ito sa mga regalo na ibinigay ng wise men kay Jesus in the New Testament. So ang sabi dito, they opened their treasure chests and gave him gifts of gold, frankincense, and myrrh. Alam niyo po ba na meron pong kahulugan yung bawat regalong ibinigay ng mga wise men kay Jesus? Gold represents kingship, pagiging hari ng Panginoon. Frankincense is a form of incense. Insenso po ito. At isa po itong pagpapakita na Diyos si Jesus. No? Pero ano naman yung ibig sabihin ng myrrh? Sabi natin, ginagamit ito sa pang-embalmo ng patay. So ibig sabihin nun, it foreshadows or pinapredict or fino-foretell nito na darating yung panahon na mamamatay si Jesus para sa bawat isa sa atin. Pag nakita or nahawakan nyo po itong myrrh na to, sabi daw, meron daw po itong amoy na matamis at mapait. So maamoy tamis siya pero maamoy mapait din siya. No, ano po ibig sabihin nun? No? Para daw po ito yung paglalakbay natin kasama ang Panginoon. Na syempre marami pong sweet moments in our walk with God. But at the same time, there are also bitter moments kung saan pwede tayong dumaan sa pagsubok or paghihirap sa ating paglalakbay kasama ang Panginoon. Okay? Ano po ba yung itsura nung Smyrna? Para daw po yung ganito, ano lang po ito, no? Artist representation lang to nung Smyrna nung unang panahon. No? Pero isa po siyang malaki at maganda at proud city na sentro po siya ng education and culture. So dun po sa city nila, ang tawag nila sa sarili nila, we are the glory of Asia. So medyo mataas po ang kanilang tingin sa kanilang sarili. At marami daw pong mga school dito na pang medicine at pang
science. Isa po itong mayaman na lungsod, no? Sentro din po siya ng kalakaran. Okay? At sabi ko nga, bahagi po siya ng trade route. Ibig sabihin nun, maraming tao pumupunta doon para mangalakal. At isa po sa mga paboritong produkto nila ay alak or wine. Okay? Ngayon, ano po yung religious background ng simbahang ito? Very committed po sila sa pagsasamba sa emperor ng Roma. Okay? So alam naman po natin, di ba, na nung unang panahon, sa mga lugar na to, ang sinasamba nila ay yung mga Greek mythology natin ngayon or Roman mythology. For example, si Zeus, Poseidon, Athena, Artemis. Yan po yung mga Diyos nila dati at dumating po sa time na hindi na yun ang mga sinasamba nila kung hindi yung spirito ng Rome. So they worship the goddess or the spirit of Rome. And eventually, hindi na po yung spirito ng Rome ang sinasamba nila kung hindi yung mga namatay na emperor, yun na ang ginagawa nilang Diyos. And konti na lang, so nag-transition na sila na ang sinasamba na nila ay yung nabubuhay na emperor at the time. So sa tao na ang sinasamba ng mga taga-Smyrna. So dati, ang pagsamba sa taong ito, sa emperor na to, voluntary, pagpapakita lang ng pasasalamat doon sa emperor na yon. Pero eventually, ni-require po ito ng isang emperor na sambahin siya. So anong gagawin nila? Once a year, pupunta daw sila doon sa estatwa nung emperor na to. Example, ganito, maglalagay sila ng isang insenso, magsusunog sila ng isang insenso para sa emperor na to at yun na yung pagsamba nila for that whole year. And syempre, maraming iba-ibang kultura sa Roman Empire, di po ba? And so, sabi nila, gawin mo lang yun, mag-alay ka lang ng insenso sa emperor, bahala ka na sa buhay mo. Gusto mo bumalik sa pagsamba kay Yahweh? Sige. Gusto mo bumalik sa pagsamba kay Zeus? Sige. Or kung kanino man, bahala ka sa buhay mo. Pero once a year, pupunta ka sa emperor para mag-alay ng insenso sa kanya. Yung insenso po, ano po yan? Isang paraan ng pagsamba. Pagpapakita po ito ng worship. And so, yung mga Kristiyano po, dito po sa lungsod na to, yun lang ang kailangan nilang gawin. Once a year, pupunta lang sila, mag-aalay lang sila ng insenso, tapos sasabihin lang nila, Caesar is Lord. So, bahala ka na sa buhay mo. Bumalik ka na sa pagsasamba sa ating Panginoon. Pero yung mga taga-Smyrna, kahit na gawin lang nila yun at masabi lang na nagawa ko lang para matapos na, para malaya na ako, hindi. Nanindigan sila para sa kanilang pananampalataya. At sinabi nila, hindi ako magsasamba sa sino mang tao. Ang tanging sasambahin ko lang ay ang Panginoong Hesukristo. Eh, nakakasunod mga kapatid. Okay? Bukod pa po dito, no, meron pong Jewish population dito po sa Smyrna. Ibig sabihin, galing po silang Israel. Siyempre, may time na nagsialisan na yung mga Israelita galing sa kanilang bansa. No? So, meron pong mga Hudyo na nandito sa lungsod na to and they were very opposed to Christianity. Kasi siyempre, nung panahon po na isinulat yung Revelation, ang majority ng mga Hudyo, hindi pa rin sila naniniwala na si Jesus Christ ang Messiah na ipinangako sa kanila. And so feeling nila, yung mga Kristiyanong ito, mga kulto ito, mga maling, mga heretiko ang mga Kristiyanong ito. And so they would normally persecute yung mga Kristiyano. Okay? So ibig sabihin nun, yung buhay ng mga Kristiyano dito po sa Smyrna, para po silang mere. Di ba? Matamis, masaya na maging Kristiyano, na mamuhay kasama ng mga iba-ibang kapatid sa pananampalataya. Pero meron ding pait sa kanilang paglalakbay kasi nakakaranas po sila ng matinding persecution sa kanilang simbahan or sa kanilang lungsod. Okay? Their walk with God is defined by persecution from people from other religions, other races. At pag sinabi po nating persecution, ano ba ibig sabihin nun? Yung minamaltrato ka base sa iyong lahi, base sa iyong relihiyon, o base sa iyong paniniwala patungkol sa politika. Lalo na ngayon, 'di ba, sa panahon natin, 'di ba, maraming nag-aaway-away tungkol sa politika. So pag may nang-away sa iyo dahil sa pananaw mo sa politika, ang tawag doon ay persecution. Ganon din po sa relihiyon, ganon din po sa lahi. Isa po itong sa mga lungsod na nananatiling buhay ngayon or existing ngayon, no, sa 7 lungsod. Meron pa rin pong Smyrna sa panahon natin ngayon. Okay? So, malinaw po ba yung background ng simbahang ito? Okay. So, basahin po natin sa Revelation 2, verse 8 to 11, okay, yung sulat ni Jesus para po sa simbahan dito sa Smyrna. So, pwede pong buksan yung ating Biblia. Revelation 2, verse 8 to 11. Okay? Kung wala po, basahin po natin sa screen. At nawawala po siya sa screen. So, ibig sabihin nun, hindi ko yata siya nailagay.
At ibig sabihin nun, magbabasa tayo sa ating mga Bible. Okay, so babasahin ko po. Okay? Write this letter to the angel of the church in Smyrna. This is the message from the one who is the first and the last, who was dead but is now alive. I know about your suffering and your poverty, but you are rich. I know the blasphemy of those opposing you. They say they are Jews, but they are not, because their synagogue belongs to Satan. Don't be afraid of what you are about to suffer. The devil will throw some of you into prison to test you. You will suffer for 10 days, but if you remain faithful, even when facing death, I will give you the crown of life. Anyone with ears to hear must listen to the Spirit and understand what He is saying to the churches. Whoever is victorious will not be harmed by the second death. Okay, so yan po yung letter na pag-aaralan po natin ngayong umaga. So sana po, no, habang binabasa po natin yung pinagdadaanan po natin yung pag-aaral ngayong umaga, just keep your Bibles open dito po sa Revelation para pwede po nating balikan, no, yung mga pinag-usapan po natin. Okay? So, sabi ko nga, ang main author talaga ng mga letters na to is Jesus Christ. Si John lang ang nagsulat para sa kanya. No? At ang introduction po ni Jesus sa kanyang sarili this time around, no, ang tawag niya sa kanyang sarili is the first and the last, okay? Who was dead but is now alive. No? Pag-usapan po natin to. Jesus is the first and the last. Ito po yung pagpapakita na buhay si Jesus panghabang panahon. No, bago pa nagsimula ang oras, ang time, okay, bago pa yung creation, nandyan na si Jesus, at pag natapos na yung kasaysayan ng mundo, nandyan pa rin si Jesus. Okay? So makikita din po natin to sa Old Testament. Sabi sa Isaiah, this is what the Lord says, Israel's King and Redeemer, the Lord of heaven's armies, I am the first and the last, there is no other God. Sa ibang bahagi ng Biblia, ang ginagamit po ni Jesus na description sa kanyang sarili, I am the Alpha and the Omega. No, yung Alpha po, ito po yung unang letter ng Greek alphabet. So parang letter A po natin yon. At yung Omega, para po yan yung letter Z, yung last letter of the Greek alphabet. Okay? Ano po ang explanation? Bakit po tinatawag ni Jesus ang kanyang sarili bilang first and last? No? Kasi pagpapakita ito, pagpapatunay na to, na siya ay Diyos. Okay? Kasi tangi ang Diyos lamang ang namumuhay sa labas ng oras at sa labas ng space, di ba? Outside of time and outside of space. And ibig sabihin nun, throughout the entirety of the Bible, simula pa lang sa Genesis hanggang sa Revelation, nandyan ang ating Panginoon. Hindi po dumating lang si Jesus pagdating ng New Testament. Old Testament pa lang, nandyan na ang ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, sabi natin from Genesis to Revelation, meron pong pagitan yung Revelation at yung mga nangyari within the New Testament kasi hindi pa naman nagkakatotoo ang lahat na nangyayari sa Revelation. Ibig sabihin nun, sa panahon din natin ngayon, buhay ang ating Panginoon. Nandito ang ating Panginoon sa panahon natin ngayon. Amen? Okay? And the second description is that Jesus was dead but is now alive. Ang tanging pwede lang na bigyan ng description na to, dead but now alive, no, is Jesus Christ, no? Siya lang ang namatay na muling nabuhay at nananatiling buhay hanggang ngayon. Ang sabi po sa 1 Corinthians 15 verse 20, but in fact, Christ has been raised from the dead. He is the first of a great harvest of all who have died. No? Siyempre sa Bible, meron naman pong examples ng mga ibang tao na muling nabuhay. Halimbawa, si Lazarus na lang, di ba? Namatay siya, binuhay siya ng Panginoon. Pero tanong, buhay pa ba si Lazarus ngayon? Siyempre, hindi, di ba? Wala na, namatay din naman siya pagkatapos. So, tanging si Jesus lamang ang namatay na muling nabuhay at nananatiling buhay hanggang ngayon. Okay? Hindi kayang kontrolin o hindi kayang ilagay sa kapangyarihan ng kamatayan si Jesus, no? Because He is not just any human, but rather, He is the Son of God. So ito pong dalawang descriptions na to, ano po yung takeaway po natin dito? Pagpapakita po ito sa dual nature ng ating Panginoon. He is both God and man. Okay? He is both divine and He is also human. Okay? Sa Tagalog, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Hindi lang siya Diyos, hindi lang siya tao, isa siyang Diyos na nagkatawang
tao. No? At alam niyo po ba, ito pong dalawang facts na to about Jesus, these are the most opposed or contested facts about Jesus. Kawawa naman si Jesus, divine siya, human siya, pero sinasabi ng tao, hindi siya divine at hindi din siya human. Okay? So bakit po niya pinakilala yung sarili niya sa mga katangiang ito? Para po i-reinforce na siya ang tunay na Diyos at walang idol or walang tao na pwedeng mag-compare sa Kanya. Kasi tandaan natin, yung mga taga-Smyrna, ang sinasambanan nila ay tao. So pinapaalala ni Jesus na ako, nagkatawang tao ako, pero ako ang tunay na Diyos at ako ang dapat sambahin nyo, hindi ang emperor ng Roma. Okay? Ano po yung commendations ng Panginoon para po sa mga taga-Smyrna? Una, for being faithful through suffering and poverty. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, alam ko, I know about your suffering and your poverty. Mahirap, no? At walang pera ang mga Kristiyano sa Smyrna. Di ba sabi natin kanina, mayaman na lungsod ang Smyrna. Anong nangyari? Bakit naghihirap ang mga Kristiyano dito? Because they were being persecuted for their faith. So, pag alam ng mga taga-Smyrna, Kristiyano ka, ang gagawin nila sa'yo, pwede ka nilang nakawan ng mga belongings mo. Halimbawa, naglalakad ka lang sa daan. Pwede ka nilang bugbugin, kunin yung cellphone mo, kunin yung pera mo sa wallet mo, tapos tatawa pa sila, iaalis. No? Pwede rin na their properties were being confiscated by the Roman Empire. No? Kristiyano si ganyan. Sige, yung lupa niya, kukunin ko, gagawin kong sports center. Okay? Yung mga negosyo nila, binoboykot din pag nalalaman na Kristiyano sila. Or kung nagtatrabaho lang sila, pwede silang paalisin sa kanilang trabaho dahil sa pagiging Kristiyano. No? Kayo kaya mga kapatid, no? Ano kayang mararamdaman nyo kung pinaalis kayo sa trabaho dahil Kristiyano kayo? O inaapi kayo dahil sa pagiging Kristiyano ninyo? Okay? So, ibig sabihin, these were Christians that they could have been rich or powerful nung bago sila nakakilala sa Panginoon. Pero nung nakakilala sila at nung hinayag nila na Kristiyano ako, biglang nawala yung lahat ng wealth, nawala yung lahat ng influence nila. And ito pong mga early Christians, no, yung mga pinakaunang Kristiyano, pagkatapos umalis ni Jesus, bumalik sa langit, no, all of these early Christians actually experienced persecution. Hindi lang po ito naranasan ng mga taga-Smyrna. Kasi kung babasahin po natin sa Hebrews, this is written to a different group of people, mga Jew ito, Hudyo, na naging Kristiyano. And tingnan niyo po yung sabi sa kanila. Sabi niya, and you joyfully accepted the plundering of your goods. No? Sa ibang lugar, sa ibang grupo ng Kristiyano, nananakawan din sila ng kanilang mga kayamanan dahil sa kanilang pagiging Kristiyano. Okay? Dahil sa kanilang pagiging Kristiyano. Siguro ngayon, mga kapatid, iniisip nyo, relevant kaya ito sa atin? Meron pa rin bang persecution sa panahon natin ngayon para sa mga taong Kristiyano? Siguro hindi kasing lala nung mga nababasa po natin or ng mga nararanasan ng mga tao dito po sa New Testament. Pero nangyayari pa rin po. Isang example na lang po, a few years ago, meron pong isang Christian na baker, no, yung gumagawa ng cake, tinapay sa US, na na-persecute siya kasi meron siyang kliyente na gusto magpagawa ng same-sex wedding cake. At nung tumanggi siya at sinabi niyang Kristiyano kasi ako, dinemanda siya. So ang tagal nun, legal battle yun, no, in the US. Tapos, meron pang gustong mang set up sa kanya na nagpagawa ulit ng cake sa kanya, ngayon naman to celebrate his gender reassignment. No? At syempre, tumanggi na naman itong baker na to. Okay? Meron pong isang fast food chain sa US, ang pangalan po ay Chick-fil-A. Okay? At kilala po sila na may-ari po ay Kristiyano to the point na hindi po sila nagbubukas ng linggo. No? So yung Jollibee, McDo, KFC, lahat yan bukas pag linggo, di ba? Pero dahil Kristiyano ang may-ari ng Chick-fil-A, hindi po sila nagbubukas ng Sunday. At in the US, gusto po silang i-boycott ng mga tao because of their stances or their beliefs, no? Lalo na patungkol po sa LGBT. Okay? Ako po, meron na po akong isang kaibigan ngayon, no? Isa pong sa mga disciple ko, na minsan nasi-single out po siya sa school, sa klase niya, dahil alam ng prof na Kristiyano siya. So medyo napag-iinitan siya. At meron din sigurong mga pagkakataon na natatanggal tayo sa ating mga trabaho or pinapahirapan tayo sa ating trabaho dahil Kristiyano tayo. Okay? Dahil Kristiyano tayo.
So ano pa, no? So they were praised for being faithful through suffering and poverty. They were also praised for being faithful through persecution. So sabi natin, yung persecution, ito po yung pang-uusig. Ito po yung inaapi ka dahil sa iyong paniniwala o dahil sa iyong pananampalataya. At dito po sa sinabi ni Jesus, sabi niya, I know the blasphemy of those opposing you. No? Meron pong pang-uusig na ginagawa yung mga Hudyo dito po sa mga Kristiyanong ito, to the point na ang tawag sa kanila ni Jesus, you are the synagogue of, or they are the synagogue of Satan. Na kapag nagtitipon ang mga taong ito, no, hindi nila sinaserve yung purpose or yung glory ng Panginoon, ang sinaserve nila yung purpose ni Satanas. No? So, kumbaga, nililive out nila yung gustong mangyari ni Satanas. Okay? At hindi po natin gine-generalize ang lahat ng Hudyo bilang mga kontrabida sa mga Kristiyano. Pero here specifically in Smyrna and also in Philadelphia, nababasahin po natin sa pang-anim na simbahan, meron po mga Hudyo na inaapi po nila or inuusig po nila yung mga taga-Smyrna. So kahit alam po natin na kinokontra ng mga Hudyong ito, yung mga Kristiyano, hindi po natin alam kung anong ginagawa nila sa kanila. Okay? So kahit po ganito ang pinagdadaanan ng mga Kristiyano dito po sa Smyrna, ang tawag po ni Jesus sa kanila, you are rich. Diba? Sabi doon sa binasa natin, I know your suffering, your poverty, I know the blasphemy of those opposing you, but you are rich. Mayaman kayo. Paano nangyari yun? Kahit na kulang ang kanilang material wealth, marami silang spiritual wealth. Sabihin nga po natin, spiritual wealth. Okay? Sabi sa Matthew 6:19 to 21, don't store up treasures here on earth, earthly wealth, where moths eat them and rust destroys them, and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven, where moths and rust cannot destroy, and thieves do not break in and steal. For wherever your treasure is, there the desires of your heart will be. Ano po ba yung tinatawag na spiritual wealth? No? Ito po yung una sa lahat, yung ating relasyon sa ating Panginoon. Diba? Kung meron tayong relasyon sa Panginoon, higit tayong mayaman kaysa sa mga tao na meron lang pera at walang relasyon sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ano pa? What else is spiritual wealth? Godly character. Sino po dito ang ugali natin malapit sa ugali ng Panginoon? O sinisikap natin mangyari yon? Wala. Mga masusungit, mga maiinit ang ulo. Okay? So we all try to be, di ba sabi natin ang pagiging Kristiyano, ang layunin po ng pagiging Kristiyano, bukod sa mapalapit tayo sa Panginoon, ay mapalapit ang ugali natin sa Panginoon. No? Yung tinatawag po nating Christ-likeness or Christ-like character. So that's another spiritual wealth na meron po yung mga taga-Smyrna. They had godly character. Ano pa po? They had a spiritual family. Tingnan mo nga yung katabi mo. Alam mo ba na kapatid mo yan sa Panginoon, no? At dapat hindi mo siya sinisimangutan. So pwede bang tapikin mo yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, kapatid kita sa Panginoon. Ang sasama ng loob habang sinasabi, ayaw aminin, no? Okay? So, dahil po meron yung mga taga-Smyrna na mga bagay na to, a relationship with God, godly character, a spiritual family, ang sabi ng Panginoon sa kanila, you are rich. You are very rich. Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, you are rich. Okay? So ano po yung matututunan po natin dito? Huwag po tayong tumingin sa physical na yaman natin. Okay? Huwag po tayong tumingin sa physical na yaman natin. Ang tingnan natin, ano yung nilalaman ng ating puso? Ano yung nilalaman ng ating pananampalataya? Ang sabi sa 1 Samuel, the Lord doesn't see the way you see them, see things the way you see them. People judge by outward appearance, but the Lord looks at the heart. Okay? Ito po yung pangalawang simbahan, Smyrna. Yung pampitong simbahan na pag-aaralan po natin, yung Laodicea, akala nila mayaman sila, pero ang sabi naman ni Jesus sa kanila, mahirap kayo. Kasi yung city na yon, sobrang yaman nila, ang dami nilang pera. No, kahit yung simbahan, madami silang kayamanan. Pero ang sabi ni Jesus sa kanila, you are poor. So ano po yung ibig sabihin nun? Mas maganda na kahit na mas maganda na maging mahirap sa pera pero mayaman sa spirito, sa pananampalataya, kaysa mayaman sa pera pero mahirap sa
pananampalataya. Nakuha niyo yun? It's better to be physically poor and spiritually rich than to be spiritually poor but materially rich. Amen? Okay? So, ibig sabihin nun, wala pong correlation ang pera sa kalagayan ng ating spirito. Para sa mga taong may kaya, para sa mga taong mayayaman, hindi porket may kaya sila, binless na sila ng Panginoon at mayaman na sila sa spirito. Minsan, kaya mayaman yung mga taong yun kasi madaya sila. May ginawa silang kalokohan. Pero hindi rin ibig sabihin na porket mayaman sila, pangit ang spirito nila. Kasi meron din mga taong may kaya na malalim ang pananampalataya sa Panginoon. Ganon din po ang kabaliktaran. Hindi porket mahirap tayo, ay hindi na tayo binibless ng Panginoon, o kawawa naman tayo, hindi tayo mahal ng Diyos. Hindi po ganon. Okay? Hindi po ibig sabihin na materially poor, spiritually poor din. Pero hindi rin ibig sabihin nun na automatically, pag mahirap ka, spiritually rich ka pa rin. Amen? Nakuha po natin yon. Okay? So wala pong correlation yung physical wealth at yung spiritual wealth natin. Pero ang learning po natin dito is the Lord is more concerned with spiritual wealth, with building our spiritual wealth, more than building our physical wealth. Amen? So kung hahanapin po natin yung presensya ng Diyos sa ating buhay, hindi po ito nakabatay sa, Lord, dami kong pera ngayon, buhay ka sa buhay ko. Hindi po ganon. Lord, maayos ba ang relationship ko sa inyo ngayon? Lord, binabago nyo ba ang character ko ngayon? Lord, pinapalibutan nyo ba ako ng mga tao na nag-encourage sa akin na magpatuloy sa aking pananampalataya? If yes, mga kapatid, then you are spiritually rich and the Lord is present in your life. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Okay? So overall, ito pong church in Smyrna, they were a poor and persecuted church. Tapos, pinupuri sila ni Jesus kasi they're standing against persecution. Kahit na may nang uusig sa inyo, kahit na may nang di-discourage sa inyo, no, wag na kayo magpatuloy sa inyong pananampalataya, nagpatuloy pa rin kayo. Actually, Smyrna is 2 out of 7 churches. 1 of 2 out of the 7 churches na walang binigay ang Diyos na correction. Wala silang ginagawang mali. Ang sinasabi lang ng Diyos sa kanila, magpatuloy lang kayo sa ginagawa nyo. No? At actually, 'di ba, sabi niya, do not fear, 'di ba? 'Yun ang instruction niya sa mga taga-Smyrna, do not fear. Ang better translation daw po nun is stop being afraid. Stop being afraid. No? Natural po sa mga taong inuusig na matakot. Yung, alam niyo yung lalabas na lang ako ng bahay pero siguro dapat gawin ko na yung lahat kong dapat gawin para bukas dito na lang ako sa bahay kasi baka mamaya bukas pa ako ma-hold up at mabugbog dahil sa aking pananampalataya. So there was fear. And tayo kasi iniisip natin kapag may mga tao na namamartir o nauusig sa kanilang pananampalataya, iniisip kasi natin na parang sobrang para silang superhero na, hindi, kayang-kaya ko, sige, bugbugin niyo ako, ganon. Pero hindi po pala ganon ang lahat ng taong nagsasuffer para sa kanilang pananampalataya. Nakakaranas din pala sila ng takot, no, ng uncertainty, even if matatag ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. At ang sinasabi ni Jesus, actually, hindi pa matatapos yung mga pagdadaanan nyo. Meron pa kayong pagdadaanan at gusto ko maging handa kayo para doon. Kaya po siya nagsulat dito po sa church ng Smyrna. Ano po yung mangyayari dito po sa mga taga-Smyrna? Ang sabi sa binasa natin, yung si Satan daw po, ipapakulong daw niya yung marami sa mga mananampalataya ng Smyrna for a period of 10 days. Okay? Pag sinabi po nating pagkulong sa panahon po nila, it was an intense persecution. Ito na po yung pinakamalalang persecution na pwedeng gawin sa isang tao. Bakit? Kasi tayo ngayon, ba't pa tayo nagkukulong ng mga kriminal, ng mga taong may kasalanan? 'Di ba for punishment una, pero pangalawa, for rehabilitation. 'Di ba? Na pagkatapos nilang makulong ng 10 taon, sana paglabas mo, bagong buhay ka na. Dito, sa panahon nila, pag kinulong ka, ang kasunod nun, papatayin ka. Hinihintay mo na lang na natatawagin ka at papatayin ka. Ito, sa Bible po, ang number 10, it indicates a test. It is a period of testing. Kaya po sinabi dito sa chapter na to na for a period of 10 days. Okay? So their time in prison, it will be a short time, but it will be an intense test for the Smyrnans to prove their faith. Meron po akong tanong, mga kapatid, kung galing po sa kaaway
ang pagpapakulong sa mga taga-Smyrna, hindi po ba pwede i-rebuke na lang ng mga Kristiyano si Satanas? Sabihin, di ba, Satan, lumayo ka sa pangalan ni Jesus. Hindi ito mangyayari sa akin. Posible ba yon, mga kapatid? Okay? Ito pong tatandaan natin, God has a purpose for their suffering. And so, inaalaw ito ng Panginoon. Hindi porket inutos natin, mangyayari kagad. Kasi ang nangingibabaw ay yung purpose ng Diyos sa ating buhay. At para po sa mga taga-Smyrna, meron pong purpose yung pagsubok na inalaw ng Panginoon. No? Ano po ito? Meron po itong purification effect na kapag dumaan tayo sa pagsubok, ang magiging resulta nito, mas magiging katulad natin si Kristo. So imagine niyo yun, mga kapatid, kapag pala Kristiyano tayo, hindi pala pangako ng Diyos na pag naging Kristiyano ka na, magiging maginhawa ang buhay. Hindi pala ibig sabihin na hindi ka na magkakaroon ng problema. Alam niyo kung anong ibig sabihin nun pag naging mananampalataya na tayo? Ang ibig sabihin nun, dumaan ka man sa pagsubok, kasama mo ang Panginoon. Yeah, sabi sa John 16:33, I've told you all this so that you may have peace in me. Here on earth, you will have many trials and sorrows. Diba? Sinabi niya na magkakaroon kayo ng maraming pagsubok, maraming pagdadalamhati. But take heart because I have overcome the world. I have overcome the world. At kapag kasama natin ang Panginoon, tayo din, mga kapatid, magtatagumpay tayo. Amen? Now, meron pong kaibahan ang tinatawag po nating testing at temptation. Mag sinabi po nating temptation, tinutokso tayo ng kaaway para bumagsak tayo. Pero kapag sinasabi nating testing, inaalaw ng Panginoon ang pagsubok para magtagumpay tayo. Ang gusto ng Diyos, magtagumpay tayo. Ang gusto ng kaaway, bumaksak tayo. So, halimbawa, pagdating sa pera, mga kapatid, now, the devil tempts us with money. Diba? Magparami ka na lang ng pera. Sa'yo na yan. Wag mo nang anuhin. Wag mo nang ibigay sa Diyos yung tithe. Mag-overtime ka na lang kahit Sunday. Kailangan mo yan para maitaguyod mo yung pamilya mo. Makapagpatayo ka ng bahay. Anong sabi ng Panginoon? For the Lord, it's a test, no? Na will you honor me with the 10%? May meaning po yung 10% na yan eh. Ang ibig sabihin ng 10% na binibigay natin sa Panginoon, ina-acknowledge natin na sa Kanya nanggaling yung tagumpay, no? Yung increase na natanggap natin. So, halimbawa, sumweldo ako ng 5,000. No, yung 500 na yon, pag binigay ko yun sa Panginoon, inaamin ko sa Panginoon na, Lord, sa'yo nanggaling itong 5,000 na to. At kung wala ka sa buhay ko, hindi ko makukuha yung 5,000 na ito. So it's actually a test, di ba? The devil wants you to steal it, to keep it to yourself. But the Lord wants you to honor Him with all your wealth. Ano pa yung pwedeng gawin ng kaaway? Tetempt ka ng kaaway, Uy, isang bote lang yan, walang mangyayari dyan. Di ba? Isang bote lang, wala naman nakakita, sa bahay mo lang naman iinumin yung ano mo yung isang bote mo Pero, ano yung sinasabi ng Diyos? Tandaan mo, anak, isang bote, hindi ka makukontento dyan, magkakaroon pa ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. At kapag nakarami ka, kung ano-ano na yung gagawin mo. Bukod doon, di mo lang na-realize na inom ka ng inom, may ginagawa yan sa katawan mo. Una sa lahat, lalaki ang tiyan mo. Gusto mo ba yun? Pangalawa sa lahat, yung atay, di ba? Yung atay ang naapektuhan kapag uminom ka ng masyadong marami. So, meron pong reason, no? And this is how there's always tension between the temptations and the tests that we face in life. Alam nyo, ang Diyos, interesado din siya na subukin tayo, subukin ang ating pananampalataya. Bakit? Para lumago tayo. Hindi po binibigay ng Diyos ang pagsubok para bumaksak tayo. Binibigay niya ang pagsubok para lumago tayo sa ating mga pananampalataya. Mga kapatid, kung tutuusin, easy mode na lang nga yung mga pagsubok natin ngayon. Wala naman siguro sa atin ditong muntik ng patayin para sa kanilang pananampalataya, di ba? Hindi na halos nangyayari yon lalo na sa kultura natin dito sa Pilipinas, hindi na halos nangyayari yon. No? We may never have to die for Christ to show our faith. Pero ang gusto ng Panginoon makita sa atin, yung that we die to ourselves out of obedience sa Kanyang salita. Amen? Okay. Parang ayaw niyong tanggapin yan. Okay? Ano po yung reward ni Jesus para sa mga mananagumpay kapag nanatili tayong matatag sa kabila ng mga persecution, pang-uusig na nararanasan natin? Anong ibibigay ng Panginoon sa mga mananagumpay? He will give them the crown of life. Pag sinabi po nating crown of life, no? Pag sinabi ng crown, iniisip niyo yung corona ng mga hari, di ba? Yung kulay ginto, maraming mga precious stones. Hindi po ganon.
Yung Smyrna po, they are famous for their athletic games, no? Parang Olympics. At pag nanalo ka sa ganong klaseng mga competition, hindi trophy or medal ang makukuha mo. Ang makukuha mo, victory wreath. Okay? So ano po yan? Ginto po yan sa picture, pero sa tunay, ano po yan? Dahon. So ito po yung crown na ipinapangako ni Jesus para po sa mga taong mananagumpay sa kabila ng persecution. We will receive the crown of life or the victory wreath. Makikita din natin yan sa James 1 verse 12. God blesses those who patiently endure testing and temptation. Afterward, they will receive the crown of life that God has promised to those who love Him. No? So, ibig sabihin, sa dulo ng ating buhay, may naghihintay sa atin na crown of life na ang nire-represent po nito ay yung naging tapat tayo, no, sa ating Panginoon. Sabi sa Philippians, "No, dear brothers and sisters, I have not achieved it, but I focus on this one thing. Forgetting the past and looking forward to what lies ahead, I press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which God, through Christ Jesus, is calling us." No, so tamang-tama po yung reward na ipinangako ng Panginoon para po sa mga taga-Smyrna, para po silang tumatakbo ng isang marathon, no, na maraming pagsubok, maraming persecution. At the end of the day, no, naging matagumpay sila. Ano po yung representation ng crown of life? No? Na kapag meron ka nitong crown of life na to, you will not be harmed by the second death. You will not be harmed by the second death. Konting recap lang mga kapatid. Ang tao, meron po tayong tatlong bahagi. Ating katawan, ating kaluluwa, ating spirito. Sa English, body, soul, and spirit. Ang katawan po natin, this is the world consciousness. Paano po tayo interact sa mundo sa ating paligid, 'di ba? Yung paghawak, pagtingin, pandinig, whatever, okay? Yung ating soul or ating kaluluwa, ito po yung personality po natin, no? Yung mga isip natin, yung will natin at yung emotions natin. So galing po ito lahat sa ating soul. Ito po yung uniqueness ng character or personality natin. Meanwhile, our spirit, ito po yung ating God consciousness. Ito po yung paraan kung paano po tayo nakikitungo o nagkakaroon ng relationship sa ating Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng death? Ang ibig sabihin ng death ay separation. Okay? It means separation. At yung first death na tinatawag po natin, it's called the physical death. Yung kapag namatay yung katawan natin, hihiwalay yung katawan natin mula sa ating spirit at sa ating soul. No? So hindi po namamatay itong dalawang bagay na to. No, mawawala man yung katawan natin, pero itong soul and spirit natin, we will either go to heaven or to hell. Okay? Ngayon, what is the second death? The second death is what happens kapag namatay tayo ng nakahiwalay sa ating Panginoon. Tandaan natin, kapag ipinanganak ang isang tao sa mundong ito, we're actually born spiritually dead. Walang buhay ang spirito natin. Wala tayong relasyon sa ating Panginoon. Diba? Lahat naman tayo, diba, bago natin nakilala ang Diyos sa church o sa ating mga kapatiran, wala naman tayong personal relationship with the Lord. And so we're spiritually dead. Pero kapag tinanggap natin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ang nangyayari, binibigyan tayo ng bagong buhay ng ating Panginoon. He breathes life into us and gives us His Holy Spirit. Yun po yung tinatawag po nating born-again experience. Kaya ka ipinanganak muli, kaya ka nagkaroon ng buhay muli, kasi yung spirito mo may buhay na. Meron ka ng relationship sa Panginoon. At habang nabubuhay tayo sa mundong ito, lahat tayo may pagkakataon. We all have the opportunity to come to Christ and receive Him as our Lord and Savior. No? At kapag namatay na tayo, no, sa point na namatay tayo, that's when we give our final answer. Saan mo ba gusto pumunta kapag namatay ka? So tanong ko lang kayo, mga kapatid, sino dito gusto pumunta sa langit pag namatay kayo? Taas kamay. Taas kamay. Sino gusto pumunta sa langit? Yung iba, saan kayo pupunta? Okay? Yung mga iba, meron bang gusto pumunta ng impyerno dito? Wala, di ba? So lahat tayo, we all want to go to heaven. Alam nyo ba that God honors our choice? God honors our choice of where we want to go. No? Alam nyo, God actually does not send people to hell. Hindi siya nagtatapon ng tao sa impyerno. Tayo po ang nagdedesisyon na pumunta sa impyerno. No? Bakit? Kasi ano ba ibig sabihin ng langit at ano bang ibig sabihin ng impyerno? Ang ibig sabihin ng langit is to be in God's presence.
At ang ibig sabihin ng impyerno is to be away from God's presence. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, no, saan siya wala? Saan siya pinakamalayo? He's not in hell. That is where we are going to be eternally or forever separated from God. No? At kapag nasa langit tayo, pinili natin ang langit, that is where we will experience the fullness of the presence of God forever. Alam nyo ba na ang impyerno, hindi yan nilikha ng Diyos para sa tao? Nilikha ng Diyos ang impyerno para sa mga fallen angels na darating ang panahon, doon talaga sila ipadadala ng Panginoon. Pero ang sabi niya, ino-honor ko ang choice ng bawat isa. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo sa akin, doon ako, wala. Pero kung gusto nyo sa akin, nandito ako sa langit. And we choose heaven by choosing God's presence, by choosing to be in a personal relationship with God. Kung nagkataon, no, na ang pinili natin ay impyerno, yung second death. The second death means eternal separation from God. Okay? It means eternal separation from God. Kapag nireject natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ano po yung itsura ng second death? Ang sabi sa Revelation 21, but cowards, unbelievers, the corrupt, murderers, the immoral, those who practice witchcraft, idol worshippers, and all liars, their fate is in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death. Sino po dito napaso na habang nagluluto? Taas kamay. Lakas parang bago lang yun. Yung paso na yan, walang sinabi yan sa pain na mararanasan natin or mararanasan ng mga taong pupunta ng impyerno. Baka iniisip nyo mga kapatid, hell is not real. Hell is not a real place. No? Actually, it is a very real place. And so is heaven, mga kapatid. And so our choices today matter. No? Kasi it dictates, it affects where we will spend eternity. Yung panahon po natin sa mundo dito, saglit lang po yan. 80, 70, 60 years, saglit lang yan. Kumpara sa eternity na kung saan mamumuhay tayo sa langit or sa impyerno. Ngayon, so na-pick up na po natin yung message ni Jesus to the Smyrnans. No? Ang tanong, ano po yung mensahe niya para sa bawat isa sa atin ngayon? Simple lang mga kapatid. We must not be afraid to stand for our faith. We must not be afraid to stand for our faith. Una, we must not be afraid to stand against Satan. Okay? Baka akala nyo, hindi po totoo si Satanas at yung mga demonyo niya. Totoo po ang mga nilalang na ito at yung goal po nila sa kanilang buhay ay ilayo tayo sa Panginoon. Eh, yun po ang goal nila. Gusto nila mapalayo tayo sa Panginoon. Ang sabi sa 1 Peter 5 verse 8, stay alert. Watch out for your great enemy, the devil. He prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Pero ito po ang good news mga kapatid. Kahit po totoo na merong Satanas, totoo na merong mga demonyo, they are defeated enemies. Sabihin mo sa katabi mo, defeated enemy. Yung sabihin nun, walang kapangyarihan si Satanas sa atin bukod sa kung ano yung binibigay natin sa Kanya. Paano po natin binibigay yung kapangyarihan sa Kanya? Minsan, willingly. Tayo mismo nagbibigay. Minsan, nililin lang niya tayo, dinideceive niya tayo into giving Him power over our lives. Pero ito pong tatandaan natin, nung namatay si Jesus para sa atin sa krus ng Kalbaryo, no, ang kinuha niya, ang na-win back niya doon sa pagkamatay niya is the power over sin and over death. No? At nung namatay siya para sa atin, naging malaya na tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Okay? So any power we think that sin has over us is only the power that we've given it over our lives. And that means, kung tayo ang nagbigay ng kapangyarihan na yon, it also means that we can take that power back through the power of the Holy Spirit. Halimbawa, meron tayong mga addictions, meron tayong mga urges na parang, Lord, ang hirap namang isuko yung paninigarilyo. Lord, ang hirap naman isuko nung alcohol. No? You're actually just believing in a lie. Parang naniniwala ka lang sa isang kasinungalingan na hindi mo kayang pagtagumpayan ang mga bagay na to. Kasi binigay na ng Diyos ang kapangyarihan sa atin para magtagumpay sa mga bagay na to. Usually, ang learning ko po dito is kapag sinisikap natin na magtagumpay sa sarili nating kakayanan, hindi talaga natin mapagtatagumpayan yung kasalanan. Pero kapag ginamit natin ang kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, very doable. Kayang-kaya pong pagtagumpayan ang lahat ng mga kasalanang to. Why? Because we have a God on our side
no? At pinagtatanggol niya tayo mula sa lahat ng gawa ng kaaway, no? Kahit na minsan meron tayong mga times of testing, meron tayong times difficult periods, no, in order to produce godly character, no? Kasama natin ang Panginoon sa lahat ng mga pagsubok na to. So kahit meron tayong mga kaaway, no, sa spirito, do not be afraid. Ang sabi sa Matthew 10:28, don't be afraid of those who want to kill your body, no? Huwag kayong matakot sa mga nanguusig sa inyo, no? They cannot touch your soul. Fear only God who can destroy both soul and body in hell, no? Yung takot natin sa Diyos, no? At pag sinabi pong takot dito, hindi po ito yung takot na naglalayo sa Kanya. Ito po yung parang deep reverence, yung deep respect sa Panginoon. Our deep respect and reverence for God should be more than our fear of the people na gustong mang-usig or sa atin, or even the demonic forces that want to persecute us. Second po, we must not be afraid to stand for Christ even in trials or persecution. Huwag po tayong matakot na tumayo, manindigan para sa ating Panginoon kahit umabot pa tayo sa pagsubok or sa pang-uusig, no? Hindi po ba natin naisip, mga kapatid, that the early Christians, they were willing to die for their faith. They were willing to die for their faith. Pag sinabi po nating mamatay, hindi po yun madaling kamatayan. Na yung iba sa kanila, they were stoned to death. Alam mo yung ang pangit pa nila mag-aim, kaya kusan-san ka muna tatamaan bago yung ulo mo, bago ka mamatay. Ganun po kahirap yung dinanas nila. Some of them were crucified. Some of them were stabbed. Some of them were burned to death. Diba? Ito yung mga dinanas ng mga early believers para sa kanilang pananampalataya. Bakit? Kasi naniniwala sila na tunay yung kanilang pananampalataya. No? Naniniwala sila na tunay na buhay ang ating Panginoon. No? Kapatid, kung ang pinaniniwalaan mo, hindi ka solve, diba? Hindi ka solve sa mga pinaniniwalaan mo, willing ka bang mamatay para sa mga bagay na yon? Willing ka bang mamatay kapag ka nagtalo kayo nung kaibigan mo tungkol sa kung anong nangyari sa probinsyano? Hindi, mamatay man ako, yan ang nangyari. Hindi na wala namang gagawa na. Why? Because it's fiction, because it's not true. But the Word of God is true. But Jesus is true. But God is real. Diba? And that's why these people were willing to die for their faith. Tayo po ba ang conviction natin, ang level ng paniniwala natin sa pagiging Kristiyano? Ganun ba kalakas na handa tayong mamatay para manindigan sa ating pananampalataya? Mahal ba natin ang Diyos? No? At ganun ba kalalim ang paniniwala natin sa Kanya na kaya nating magdusa or makaranas ng pag-uusig para sa Kanya? Para manatiling tapat sa pinaniniwalaan natin sa Kanya? Ito pa, sisimplihan ko pa para sa bawat isa. Alam ba ng mga tao sa paligid natin na Kristiyano tayo? Alam ba nila? At kaya ba nila alam ay dahil sinasabi natin sa kanila? O dahil din na nakikita nila ito sa buhay natin? Okay? Naninindigan ba tayo para sa ating pananampalataya? Bigyan ko po kayo ng example, mga kapatid. No? Siyempre, alam nyo naman, Filipino-Chinese family kami. Diba? At meron po kaming mga practices sa pamilya na siyempre, labag or kontra sa pinaniniwalaan natin sa ating pananampalataya. Isa po doon ay yung parang veneration of the dead. No? So halos parang honoring the dead, pero halos worshiping of the dead na. No? So, ang ginagawa po ng pamilya nung bata ako, pupunta po kami sa sementeryo kapag death anniversary o All Saints Day. Tapos pagdating po doon, ang gagawin po namin, meron po kaming incense sticks. So pagpapaypayin ka, tapos magsusunog ka ng pera para sa mga namatay, para daw pumunta sa kung nasan man sila. Minsan nga magsusunog ka pa ng Ferrari para daw may Ferrari yung patay sa kabilang buhay, no? Tapos bukod po doon, nag-aalay sila ng pagkain para sa namatay. So meron po yung tray, tapos parang 6 na ulam yata, ganyan. Tapos yung 'di ba kung marunong kayo mag-chopsticks, kaya ayaw ng mga Chinese na nilalagay niyo yung chopsticks na ganun kasi para sa patay yun. Kaya pagkakain kayo, wag niyong gagawin yun. Okay? Pero sa sementeryo, may chopsticks na nakasaksak sa kanin. Okay? So these are practices that we don't agree with as believers. Tama po ba? Kasi hindi naman tayo nagsasamba sa patay. At kahit anong isunog kong Ferrari, pagdating ko sa langit, meron naman akong Porsche doon. So hindi na kailangan. Joke lang po. Okay? So hindi po natin kailangan gawin yung mga bagay na yun. Hindi po makakarating yung peking Ferrari doon. Tama po ba? No? At so nung naging seryoso po kami sa aming pananampalataya, naalala ko po yun, nung bata ako, wala akong pakialam. Sige, sinabi nila, di gagawin ko.
Pero nung naging mananampalataya kami, pag hindi tayo nagpaypay, magagalit si lolo, magagalit si auntie, anong gagawin natin? So ayaw naming sabihin ayaw naming ma-persecute. Anong ginawa namin? Magpaypay ka na. Tapos na, pero hindi pa namin ginagawa. Diba? Or gagawin namin, kakausapin namin yung mga katulong ng mga kamag-anak namin, itabihan mo na lang ako ng pagkain para hindi ko kainin yung iinalay nyo sa mga patay. No? Or magsunog ka na, hindi, inuubo ako, hindi ko kaya magsunog, di ba? So, namin po naming dahilan. But eventually, na-figure out nila na, parang nahahalata ko itong mga to. And eventually, ang nakakatuwa lang siguro sa pamilya namin, even if they don't agree with our beliefs, never nila kami pinersecute for avoiding those things. Eventually, naintindihan naman nila na, okay, hindi pala sila naniniwala na, or labag na pala sa kanilang pananampalataya, yung mga ginagawa namin. And so I thank the Lord for that, na hindi po kami pinersecute. Pero syempre, hindi po ganun. Sa support namin, kung mangyari man, hindi naman po kami magko-compromise na sabihin, sige na nga, para lang hindi sila magalit, magpapaypay. Hindi ganun Diba? But I praise the Lord na hindi po naging ganun ka-violent yung persecution nila sa amin. No? Another example, nung nasa high school po ako, yung mga misa po namin, meron po yung misa para sa mga patay, na kapag sila ng bell, magbabaw ka. So ginagawa nila, syempre buong school yun di ba? Sabi ko, ang pangit naman na ako lang yung nakatayong ganun habang lahat nagbabaw. Gusto nila parang yung bow na buo ganyan So ginagawa ko na lang, kumaganon lang ako. Diba? Pero hindi rin nila ako, pero I took a stand for my faith. Yun ang point, mga kapatid. No? Na kahit na madali na mag-fit in, madali na makisama na lang, para na lang walang gulo. Diba? Nanindigan ako para sa aking pananampalataya. No? Ito pa, simpleng bagay lang. Siguro meron tayong mga kultura o mga practice sa ating pamilya, sa mga kamag-anak natin na compromising sa ating pananampalataya. Example na lang sa pamilya din namin, dati may tradisyon kami na Sunday lunch kailangan nandun sa bahay ng grandparents, di ba? Pero kami, syempre, bilang mga naglilingkod sa church, medyo conflict yun sa schedule. Pero at the risk of being persecuted, na grabe naman kayo, hindi nyo mahal yung mga kamag-anak nyo, ganyan. Di ba? Nanindigan kami, hindi. We have commitment sa church, hindi namin i-compromise yung commitment namin sa church, no? And so, sige, kain kayo dyan, dito lang kami. Okay? So these are examples, mga kapatid, of standing for Christ, even in trials or in persecutions. No? Sa panahon po natin ngayon, usually, hindi na ganun ka-common yung ma-persecute para sa pagiging Kristiyano. Kristiyano ka ba? Sige, ibubulik. Hindi po ganun. Hindi po ganun ang panahon natin ngayon. Pero, ang mas common na persecution sa buhay natin ngayon is being persecuted for the values that we hold as Christians. Nakuha niyo yun, mga kapatid. Hindi man tayo usigin ng mga tao sa paligid natin kasi Kristiyano tayo, uusigin nila tayo para sa mga values or sa mga paniniwala natin na galing sa ating pagiging Kristiyano. Halimbawa, kung meron kayong boss na gustong makisama kayo sa kanila, o tara, pupunta tayo sa bar, magiinuman tayo, gusto ko makita kang lasing. No? Posible na ang mas ipopromote niya ay yung nakisama sa kanya, nakipaglasingan sa kanya, kaysa sa'yo na, hindi, boss, hindi ako umiinom So kung ganun, mga kapatid, will you be willing to compromise? Sige, inom na lang muna ako para na lang makuha ko yung promotion galing sa boss ko. Or will you be willing to stand against persecution? Meron po sa atin dito mga nakikipag-deal sa gobyerno. At alam naman natin na pagdating sa gobyerno, kailangan may pampadulas na tinatawag. Diba? Siguro na nahuli ka yung may traffic violation ka, kailangan pampadulas. Diba? Meron kang kailangan kunin sa City Hall, pampadulas. Pero, are you willing to be persecuted for your belief as a Christian? Hindi, mananatili akong tapat sa Diyos, hindi ako maglalagay. Hindi ako magbibigay ng pampadulas kasi Kristiyano. Pasensya ka na, kuya, pero aantayin ko na lang ng 10 linggo yung permit ko kasi hindi ako nagbibigay ng pampadulas kasi Kristiyano ako. Okay? Siguro meron tayong mga kaibigan na dati inaaya nila tayo, o tara, party tayo, o tara, overnight tayo, pero magiinuman kami, sama ka. Pero nung nalaman nilang ayaw mong uminom, di ko na iimbitahan yan, boring siya wala naman siyang pakisama. Pero ano mas importante sa atin, yung mga kaibigan natin o yung relasyon natin sa Panginoon? Okay? Siguro,
sa mundo po natin ngayon, we will get criticized for our stances on premarital sex, on physical intimacy before marriage. No? Sabihin, ikaw hindi ka man lang makipag-kiss sa girlfriend mo, kami nga kung ano-ano nang nagawa namin, di ba? Ba't hindi Kristiyano tayo. Kahit na i-criticize mo, kahit usigin mo ako para sa mga paniniwalang ito, yun, I will stand for it. Hindi ko babaguhin ang paniniwala ko para sa inyo. So, knowing that we can get disadvantaged for our counter-cultural values, tatayo ba tayo para sa ating Panginoon? Paglalaban ba natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon? Ito po ang pangako ng Diyos. Everyone who acknowledges me publicly here on earth, I will also acknowledge before my Father in heaven. Pero ang masaklap, but everyone who denies me on earth, I will also deny before my Father in heaven. Ito po yung panghuli. We must choose spiritual wealth over material wealth. Mga kapatid, masama ba ang pera? Yes or no? 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 Hindi po masama ang pera. Ang masama po ay yung pagmamahal sa pera. It is not money that is evil. It is the love of money that is the root of all evil. No? Bakit? Kasi ito pong love of money, minsan ito po yung nagdudulot na gumawa tayo ng kasalanan. Sa sobrang pagmamahal natin sa pera, gagawa tayo ng mga maling paraan para kumita ng pera. Wala pong sama na magsikap na mag-earn ng pera sa ating mundo, yung magtrabaho, wala pong sama doon. Kasi meron naman talaga tayong mga babayarin sa ating buhay, di po ba? No? Pero tatandaan lang po natin na kapag namatay tayo, wala po tayong madadala, wala po tayong mababaon sa ating mga pera. Kaya ang sabi sa Job, ito po yung sinabi ni Job nung nawala sa kanya lahat. No? Sabi niya, I came naked from my mother's womb. Wala akong dinala nung ipinanganak ako, and I will be naked when I leave. Wala rin akong maite-take out kapag umalis ako sa mundong ito. The Lord gave me what I had, and the Lord has taken it away. Praise the name of the Lord. So ano po yung ibig ko sabihin dito? Na walang sama, di ba? Na magsumikap, no, kumayod para magkaroon ng pera, magkaroon ng magandang pamumuhay, pero kumakayod din ba tayo para sa spiritual wealth natin? Are we also dedicating a good part of our lives to earn spiritual wealth? No? Bakit? Ito pong spiritual wealth, mas importante po ito, hindi po ito kailanman mawawala sa atin, no? At walang pwedeng magtanggal nito or mangagaw nito, magnakaw nito mula sa atin. No? Do we make an effort, mga kapatid, to build our relationship with God every day? No? Kapag ina-accountability ko po yung mga disciple ko, araw-araw tinatanong ko sa kanila, ano ang quality time mo with God today? Diba? Doesn't always have to be Bible study. Ay, nag-devotion ako ngayong umaga, yun ang minsan hindi eh. Minsan sinasabi nila, nagda-drive ako sa kotse, pero nagpe-pray ako sa Lord. Ang ganda ng usapan namin ng Lord. That's already quality time with the Lord. But the point is, every day, are you building your quality time with God? Pangalawa, godly character. No? Araw-araw ba nagsusumikap tayo maging mas mabuti ang ating pag-uugali? No? Kung ikukumpara natin yung ugali natin ngayon sa ugali natin noong January, pareho lang ba? O lumala ba? O mas bumuti? Diba? Spiritual family. No? Can we stand for God enough? No? Yung conviction ba natin sa Diyos, ganun kalakas na kaya nating ibahagi yung pananampalataya natin sa kapwa natin? No? Are we willing to deepen? Are we working towards deepening our relationships with our spiritual family, sa ating pamilya, sa ating mga kasimbahan? Mga kapatid, kilala mo ba yung kapatid mo, yung katabi mo? Tingnan mo nga yung katabi mo. Alam mo ba yung pangalan niya? Nako, patay. Diba? Mga kapatid, kung hindi nyo alam, no, kilalanin nyo. Saka ang challenge ko sa inyo, next week, wala tayong reserve seating. Iba naman ang upuan nyo para iba naman yung makilala nyo. Para maging isang pamilya talaga tayo na magkakakilala dito sa ating simbahan. Diba? Kaya ang sabi po sa Matthew 6:33, seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything that you need. Pag inuna mo daw ang Diyos, inuna mo daw ang pagtataguyod ng spiritual wealth mo, siya ang magpo-provide ng lahat ng pangailangan mo. Mga kapatid, this is especially true para sa aming pamilya. No? Hindi nyo man siguro alam yung buong kwento namin, pero kung nakita nyo lang yung buhay namin, ito po ay isang verse na kitang-kita po sa aming buhay. Habang pinaprioritize namin siya sa aming paglilingkod, no?
He has taken care of everything that we need in this life and more. No? Hindi po ito pagmamayabang na kasi tapat kami. No? Hindi po ito pagmamayabang na kasi magaling kaming negosyante. No? Pero ang pagmamayabang po ay ganun po kabuti ang Panginoon sa aming buhay. Hindi niya kailangan gawin ito para sa amin, pero napakatapat niya sa aming buhay. No? Not to the point na masasabi ko sa inyo, kung wala kami sa Panginoon, hindi magiging ganito ang buhay namin. Ganon din po sa inyo, mga kapatid. The Lord is present in your lives. The Lord is faithful to you also. Pero ano sabi dito? Seek the kingdom of God above all else and live righteously, and He will give you everything you need. Hindi po laging ibig sabihin ng blessing ay overflow. Minsan, ang blessing, ibig sabihin lang wala ka ng kailangan pa. Kasi lahat ng pangailangan mo, binigay na ng Panginoon. Ang challenge ko sa bawat isa, seek God. No? Ikumpara natin yung buhay natin. Saan tayo mas maraming kayang gawin? Yung buhay kung saan nandiyan ng Panginoon o yung buhay kung saan wala ang ating Panginoon? Siyempre, kung nasan nandiyan ng Panginoon, that's where we can do more. Bigyan ko kayo ng practical example. Sa pagbibigay ng kaloob, no? Hindi po namin ito inuulit-ulit para lang pilitin kayong magbigay. No? Pero, ang meaning ng tithing, ito ang question ko sa inyo, no? Can you do more with 100% of your money on your own than 90% of your money but with the Lord's blessing? Diba? Mas maraming kayang gawin ang 90% with God's blessing kaysa 100% without the blessing of God. Dito po ako magtatapos. Meron po ba kayong suffering or pang-uusig or persecution na dinadanas ngayon dahil sa pagiging mananampalataya ninyo? And ang question ko is, are we willing to stand up for our faith kahit na mahirap? Kahit na may nangaaway, may nangaapi sa atin. Di man natin kailangan mamatay para sa ating pananampalataya. Ang pwede po natin gawin ay mabuhay para sa ating pananampalataya. Tayo po yumuko at manalangin. Just take some time to be with the Lord this morning. At gusto ko lang pong tanungin ng bawat isa, what is God's inibigay sa inyo? Whatever trials, whatever hardships na meron po tayo ngayon dahil sa ating pananampalataya, ialay natin yan sa Panginoon. Ang pangako ng Diyos, take heart, for I have overcome the world. And so, Father, I lift up to you all these people. I know, Lord, na meron po kaming kanya-kanyang mga paghihirap na, or pagsubok na nararanasan ngayong umaga. Lord, I pray for comfort. I pray, Lord, for peace. And most importantly, I pray for strength. I know, Lord, that we are overcomers through you who loves us. So I thank you, Lord, for being with us. And I thank you, Lord, for the victory that we will experience as overcomers. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Heaven, above all, I live for your glory. Thank you, Lord. All the glory. Even if my world falls, I will sing. Above all, I live for your glory. Evermore my heart will sing. Above all,
Hallelujah. Itaas po natin ang ating dalawang kamay sa Panginoon. Hallelujah. Sambahin ka, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo po sa buong araw na ito, Lord, na kinatagpo ka po namin magsimula pa lang sa aming pagpupuri at pagsamba, Panginoon, hanggang sa iyong salita, Lord, na amin pong narinig. Salamat po sa kabutihan mo, sa pagpapaalala mo, Panginoon, na sa kabila ng mga trials and testings and persecutions na nararanasan ng inyong mga anak, Panginoon, tunay na hindi ka nagbabago, hindi ka nagkukulang, at hindi mo po kami iniiwan at pinababayaan, Panginoon. At dahil po dito, Lord, mahal na mahal ka po namin, Panginoon, at patuloy po namin na itataas ka, Lord, sa aming mga buhay, Panginoon, na anuman ang kaharapin namin, Panginoon, na mga pagsubok, Panginoon, ay hindi po kami liliko ng landas at hindi ka po namin, Panginoon, bibitawan sa aming pananampalataya sa iyo. Bagkus, Panginoon, ay magiging mga mananagumpay po kami, Panginoon, katulad na aming natutunan na ikaw ang mananagumpay sa simbahan na ito, Panginoon. Ikaw rin po ang magiging mananagumpay at kami po ang aani ng katagumpayan na ito, Panginoon, dito sa simbahan na ito, sa CCOF, Panginoon, dito po sa aming community, Lord, at saan man kami magpunta, ay mararanasan po namin ang katagumpayan na ipinagkaloob mo po sa bawat isa. Ama, katagpuin niyo nga po lahat ng pangangailangan ng aking mga kapatiran, Panginoon, upang ito po ay kanilang maging mga testimonies, Lord, na nagpapatunay ng kabutihan mo sa aming mga buhay. At pagalingin niyo nga po ang mga kapatiran na may sakit, Lord, at anumang mga kapatiran na may mga dinadala sa kanilang mga puso, Panginoon, kayo po ang magbigay ng katugunan at kagalingan sa kanilang mga nararamdaman, Panginoon. Ingatan niyo po ang bawat isa sa aming pag-iwahiwalay at nawa ay saan man kami magpunta, Panginoon, bitbit po namin ang galak sa aming mga puso. Salamat po. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin sa pinakamataas. Ikaw lamang, Panginoon, ang pupurihin namin. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat isa, Amen and Amen. God bless. Happy Sunday po.